mawawalan ng gana, baka masira ang napakataas na imahe at pagkilala ng taong bayan sa Kongreso kapag hindi nila inaksyonan ang impeachment complaint ng civil society, marginalized sector, kaparian at mga abogado. Kasi sa ngayon, 3 po ang nakapile dyan eh. Kaya ko sinasabi yan, kasi ang Kongreso, 19 Congress, umangat eh. Di ba dun sa survey na pinag-uusapan, 61% ng mga Pilipino, mataas yun ha, ilang milyon yun. 61% ng mga Pilipino naniniwala sa Quadcom. Naniwala at nagsubaybay sa mga public hearing ng Quadcom na nag-imbestiga sa mga human rights violation at iba pang mga nangyari sa nakaraang gobyerno. Ganong kataas ang percentage ng naniniwala at nagsubaybay sa ating Kongreso. Yung 60% na yan, mababawasan yan pag hindi inaksyonan ng Kongreso ang impeachment complaint against Vice President. Kasi alam ng mga Pilipino, alam ng 61% o alam ng majority, hindi lang 61% ng mga Pilipino, na nasa kapangyarihan ng Kongreso at Senado na kanilang harapin ang impeachment complaint. Nasa saligang batas yan. Dalawa lang naman, yan ang dati ko na sinabi, na pwedeng gawin ng Kongreso. Ibasura yung impeachment complaint o ituloy at dalhin sa Senado, magkaroon ng trial. Yan ang trabaho ng Kongreso. Hindi pwedeng deadma, hindi pwedeng ibaliwala. Kasi magtatampo at magagalit ang tao. Pangalawa, hindi nila trabaho ang idedma ito o ibaliwalain ang impeachment. Hindi ko sinabing malakas ang ebidensya. Ang sinasabi ko, o hindi ko sinasabing guilty ang Vice President. Kung malakas ang ebidensya, tingnan. Kung mahina ang ebidensya, tingnan. Yan ang mandato ng Kongreso. Kaya mga congressman at sa Speaker of the House, leadership ng Kongreso, panindigan ninyo ang inyong trabaho. Huwag kayong matakot sa anumang impluensya ng politika, politiko, at ng iba't ibang organisasyon. Yung inyong sinumpaang tungkulin bilang mambabatas, yan ang hinihintay ng taong bayan na inyong gamitin. Ginawa na ninyo, nanindigan na kayo in aid of legislation oversight function ng Committee on Appropriation, Good Government Blue Ribbon Committee at yung Quadcom Committee hearing. Positibong tinanggap ng tao. Nagkaroon ng idea ang mga Pilipino. Bumilib at nagpuyat, nagpagod ang mga Pilipino sa abroad para kayo subaybayan. Naniwala ang marami na tama yung inyong ginawa in aid of legislation. Kaya nga 61% ang lumabas, pumabor sa ginagawa ng Quadcom at mga hearing. So dito sa impeachment, dito kayo masusubukan. Mananatili bang 61% or tataas pa o mababawasan ang percentage ng mga Pilipinong naniniwala sa inyo? At para po sa aking paniniwala at opinyon, kung gusto nyong ma-maintain yung mataas na kredibilidad, mataas na pagrespeto ng mamamayan sa ating Kongreso, inyong aksyonan ang impeachment na ito. Ibasura nyo kung sa tingin ninyo ay walang probable cause or mali ang basihan, o inyong ipadala sa Senado para magkaroon ng trial. Ganun po yun. Kasi ang trabaho ng Kongreso, mag-impeach. Ang trabaho ng Senado, alamin kung dapat tanggalin sa pwesto ang impeachable official like Vice President. Kaya nga mayroong trial, mayroong due process, bibigyan ng magkabilang panig ng pagkakataong tanungin ng mga senator judge kapag ka nagkaroon ng impeachment trial, impeachment court. Ang trabaho ng Kongreso, suriin lang. May ebidensya ba? Nasa tamang proseso? At pag may sapat na number, i-transfer nyo sa Senado. Kasi hindi naman kayo magtatanggal sa impeachable official. Kayo ang magiging prosecutor pag dumating na sa trial ang ating mga kongresista. Iba pa yung private sector, lawyer. Yan. So, hindi lang ang mga congressman at senador ang dapat kumilos dito. Pati ang mamamayang Pilipino. Magsasalita ang mga Pilipino pabor o hindi sa impeachment case. Dahil karapatan ng mga Pilipino malaman, ano nga ba ito? Totoo ba ito? Hindi. May basihan ba o wala? Yun po yun dapat malaman. Hindi pwedeng pagtakpan, hindi pwedeng ibaliwala, hindi rin pwede na totally ibasura nyo ng ganun-ganun lang. Mayroong proseso. Ang proseso dyan,
daanin sa public hearing ng Committee on Justice. Pag meron ng sapat na number, 103 signature na papabor sa impeachment, automatic itatransfer ang article of impeachment sa Senado para magkaroon ng trial. 103 signature. Ngayon, 3 na yung nakapile. Meron pa raw isa na ipapile anytime next week kung ano man. Maging 4 o ilan man, 2, 3, impeachment pa rin yan. Kung gusto nyong pag-isahin yung 3 o 4 na article of impeachment, betrayal of public trust, pwede. Pare-pares lang naman halos. Betrayal of public trust, graft corruption, bribery, perjury. Ang issue rito ng civil society, marginalized sector, kaparian at abogado. Yun po yun. Sa ilalim po ng saligang batas, may karapatan ang mga petitioner, complainant. Sa ilalim din ng batas, mayroong mandato, obligasyon ng Kongreso at Senado na dinggin ito. Hindi pwedeng ibaliwala. Kung ano kailang gagawin, hindi natin alam. Hindi ko pangungunahan. Ang sinasabi ko lang at pinapalaala ko yung obligasyon na magkabilang panig. Ako naman bilang political vlogger at mamamahayag, atin lang ibinabalita ito at sinusuportahan na ipairal ang batas. Okay? Bigyan ng hustisya, bigyan ng karapatan ng complainant, bigyan ng karapatan ang akusado sa legal na proseso. Yun po ang sitwasyon. O, di ba? Okay, nakakaintindihan tayo. So, political season na, magkakampanya na. Mag-i-election tayo sa Mayo. So, ang impeachment, political, technical, legal. Legal kasi naaayon sa saligang batas. Technical, conforme sa proseso. Political, conforme sa partido, kampihan, ganon. 3 yan eh. 3 yan. Political, technical, legal. Pero kailangan legal ang mga ibabaw. Justice for all. Di ba? Lahat naghahanap ng katarungan. Kung walang ebidensya, di-dismiss. Kung may ebidensya, papanagutin. Ano ang kapanagutan yan? Impeach. Ano ang sunod yan? Tanggalin. Yun po yung kaparusahan kapag may pagpapatunay. Pero malayo pa tayo doon. Kaya nga dapat huwag nilang ibaliwala. Gumalaw kayo mga congressman, senador. Sabi nyo, wala nang panahon, wala na nga oras. May makakunti na nga ang panahon ninyo, mabagal pa kayo. Ayan ang mangyayari. Huwag yung daanin sa technical, yung wala nang oras. Meron pang 15 days ang Kongreso bago magsara ang 18th Congress bago mag-eleksyon. Kasi pag natapos yung 19th Congress, ang susunod 20 Congress na. Sa July pa yon, matagal pa yon, di ba? Ayan, okay? Please like, share ng ating mga video. Maging matalino sa pangunawa sa lahat ng mga pinag-uusapan at topic, okay? Para lalong makadagdag ng kaalaman. Relax lang, huwag maging emotional, huwag maging personal ang mga pananaw at mga comment, di ba? Para hindi nakakasakitan. God is good all the time. Please like and share.